Fake news. This is a very familiar word na narinig na natin noong 2016 at 2022 elections. Napapanahon dahil paparating na ang 2025 elections. Ang laban sa fake news, tuloy-tuloy pa rin. At may gustong sumali sa party. Deepfake at artificial intelligence. Kailangan natin ng eksperto para mapag-usapan kung ito ba ay threat or may benefit. Alamin natin. We have Professor Danilo Arao from UP College of Mass Communication, Department of Journalism. Involved daw po kayo sa mga fact-checking efforts noong nakaraang eleksyon. Between then and now, kumusta po ba ang laban sa fake news? Bilang industriya, yung fake news talaga namamayagpag. Dahil pinopondohan talaga ito. Sa pag-unlad ng teknolohiya, mas namamaximisa rin ng mga purveyors ng fake news, yung mga iba't ibang software program at saka yung iba ring mga hardware. Usong-uso na yung mga manipulated na mga video o yung tinatawag na deepfake. Ang deepfake ay manipulated na mga video. Kahit ikaw, kinukunan ka ng video, pero pwedeng makakreate ka ng isang avatar na ibang itsura mo. Pati boses mo kaya ring ma-alter Si Bongbong Marcos, isa din sa mga nagkaroon ng deepfakes, diba? Audio file. Kung sakaling umatake ulit ang pwersa ng China, hindi ko na po mapapayagan pa na mas maraming Pilipino ang masaktan sa laban na ito. Ano kaya ang naging implication nito, Prof? Maganda naman na immediately yung gobyerno ay kumilos para pabulaanan itong mga sinasabi, lalo na territorial dispute yung pinag-uusapan natin. Ano ba yung mga telltale signs na masasabi na deepfake ito? Siguro sa dalawang antas yan. Una yung form, tapos pangalawa yung content. Minsan may mga deepfake na napaka-amateurish yung pagkakagawa, na hindi nagsisynchronize yung audio tsaka yung video. Doon pa lang ipa-flag mo na yan yung content o yung nilalaman. Kapag ka yung nilalaman medyo outlandish, masyadong outrageous yung mga sinasabi, dito mahalaga yung tinatawag nating multi-sourcing, or to be more precise, yung tinatawag na cross-referencing ng mga datos, kasi hindi ka po pwedeng umasa sa isang video lang. Ito namang artificial intelligence is also timely and relevant dahil yung mga social media platforms na ginagamit natin ngayon, diba? Facebook, Instagram, no? Even sa WhatsApp nga, meron na tayong nakita na Meta AI. Pero sa academic perspective, ano po ang kahulugan naman nitong artificial intelligence? Ito ay software program na pwede mong gamitin para ma-improve yung productivity mo. Kahit yung mga litrato, pwede na rin ma-generate through AI. At ngayon, meron na rin mga AI program na kayang mag-generate ng video batay sa iyong script halimbawa na gagawin. Kumbaga, the possibilities are endless with artificial intelligence. Merong dalawang component sa konteksto ng komunikasyon. Ito yung NLP o yung Natural Language Processing. At saka yung tinatawag na machine learning. Machine learning. Yung natural language processing, kaya na niyang mamimic yung human communication. Nako. Kaya na niyang gumamit ng wikang English, wikang Filipino. Tapos parang kinakausap ka lang. Hindi yun yung usual na bot na parang scripted na pagka may mga keywords, yun yung isusulat na sagot. Yung machine learning naman, gumagamit ito ng dataset o yung mga impormasyon, usually online o kaya minsan finifeed mo sa software program, halimbawa through PDF files or through any other electronic files. Problema naman dito, pagka peking impormasyon ang ibibigay mo sa kanya. Generative AI, ano po ba ang kahulugan nito in a nutshell? Yung mga software program, kaya niyang mag-generate ng mga artikulo, minsan nga kaya niyang gumawa ng kanta, kumbaga anything na i-command. Kahit kanta, pwede na ngayon. Pwede Pati lyrics ng kanta? Lyrics. Tapos pwede rin gumawa ng mga tula mo, pwede rin gumawa ng podcast batay sa script na ginawa mo, o kaya minsan video, pwede rin.
deeper ng conversation natin, Prof, punta muna tayo sa inyong office Sige. at doon natin ipagpatuloy ang ating kwento. Ayon po sa isang pag-aaral, may epekto ang deepfake at artificial intelligence and even fake news pagdating sa pagde-decide ng isang tao. Ano po yung mga epekto na pwede pa nating maibigay? Siyempre, pagka halimbawa panahon ng halalan, malaking bagay yung medium ng television at saka kahit yung internet sa pagkuha ng nararapat at kumpletong impormasyon sana. Kaya lang sa panahon ng mga meme at sa panahon ng TikTok, halimbawa na short videos na lang o kaya reels yung nagiging pangunahing source ng libangan at pati na rin ng impormasyon, medyo nagiging limitado yung datos. Tapos dagdag pa rito, minsan hindi reliable yung pinagmulan. Aside from the will to fact check, ano pa yung mga technologies na pwede natin gamitin para malabanan natin ang deepfakes? Sa mga picture halimbawa, pwede kang mag-reverse image search through websites like Google Image o minsan TinEye, pwede mo ring gamitin doon. At syempre, kung usapin naman yan ng pag-trace ng mga stock footage, may mga website din na pwede mong i-explore. Prof. Danilo, maraming salamat sa espasyo at sa oras na ibinahagi mo sa amin. Ang hirap naman paghiwalayin ng totoo sa hindi totoo sa mundo ng teknolohiya, no? Kaya dapat dito pumasok ang digital and media literacy, kasama na rin ang voters education. Next year, 2025 na. Eleksyon na naman, midterm. Huwag nating hahayaan na impluwensyahan tayo ng teknolohiya at ng mga politiko para sa pagpili at sa pagboto. Tayo lang yan. Choice natin yan. Muli, ako po si Makoy Dubs, your designated driver. Totoo pa rin yan. Banat, diba? True yan, hindi yan deepfake.